Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. O kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Usa giingon, pagmatanan, pinaturgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo o kahayag. Gayud ang tinuod nga Ginoo nga makahatag natog kaluwasan. Nagkalain-laing pundok o relihiyon ang buingon nga sila ray maluwas. Apan ang balaang kasulatan nag-ingon nga si Jesus lamang ang bugtong dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Busa kining bahina di na angayan pang lalison. Ang mahinungdanon nga kita mituo kang Jesus. Nagpuyo sa kinabuhi nga subay sa iyang kabubuton. Labaw sa tanan, nagsunod sa mga pagtulunan sa Katolikong simbahan. Karon ni kining mubong sugilanon nga naghulagway sa atong tema, Ginoo sa kaluwasan. May problema ka? Ambot, wa ko kasabot. Unsay katabang na kunin mo? Ambot. O ko nahibaw na unsa. Naglibog ko. Ay, sus, delikado na. Sulti ko sa imong problema. Ay, kadlok. Ako daw tang-tao. Saan yung gapitan? Ngita mo ka sa Ginoo nga makatabang mo. Naglibog ko sa kong kinabuhi. Okay ba o asa ko? Unsa way, purpose niya akong kaintan. Matod mo, nangita ka religion na imong tuhuan? Balik. Ang Ginoo nga nagsaad na tapuson niya ang pag-antos sa katawan. Indot ko lang yung lugar. Ano mo niya akong gibatin? Pagsunod lang ako ng lugar. Doon ay kalinaw akong kasing-kasing. Ay, sa mali. Kung makaluluoy siyang naon, makatuko mo lang ka na siya. Mana si Jesu Kristo, ang Ginoo sa mga Kristiyanos, ang Ginoo sa mga Katoliko. Iyang gihatag ang iyang kaugalingon, aron patsyon o gilansang sa krus. Ginoo sa mga Katoliko. Suti ko na kung sa akong buhato. Aron mahimo kong Katoliko. Pili mo kunin mo. Dato'y duha
buhat ito ka Ginoo nga tong yadto. Pareha to sila nindot lang isaan, no? Na likay kas mga pagantos. Nga kamong dinikas Ginoo sa mga Kristiyanos, Ginoo sa mga Katoliko. Kanang si Jesus, mo'y ako gusto mahimo na kong Ginoo. Ang Ginoo nga musaan, nawagtangon niya ang pag-antos. Di na tinuod. Kaya ang pag-antos ni sa kalibutan, naanapirmi. Ang Ginoo nga mutudlo, na unsang pag-iskapo ang pag-antos. Makahimo na sa tao na dalawan. Imposible nga magka-iskapo ang tao sa pag-antos. Kaya kung iyan ang buhaton, mahimong madubli pa ng iyang pag-antos. Samtang na si Jesus, namatod mo, Ginoo sa mga Kristiyanos o Katoliko. Siya mismo nag-antos o magkapasabot siya sa tao kung unsa ang pag-antos. Ug tungod niini, mahimo sa tao na dawaton na kalisdan nga mabot kaniya. Ug mahitabo mangani kini, puno sa kalipay ug kalinaw ang kalibutan. Gusto yung isulti? Gusto sa itong mahimong Katoliko? Dali, maduol tag pare. Kay ang pisal ta niya, magpabunyag, o madawat sa ta sa ubang mga sakramento. Ang kaluwasan gasa sa Ginoo nga nahimong posible pinagi sa sakripisyo ni Jesus. It is not won by our own action or merits. O kini ang buhing kamaturan ug ang pagsalikway sa maong kamaturan dili kinaiya o pamaagi sa usa ka Katoliko. Patag-usa ka nato, kinahanglan nga mudawat sa kaluwasan kag giangkon ni Jesus alang kanato. Sa Juan 3:16 ngadto 17 nagingon, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong nga anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundi magkabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala pa ipadala sa Dios ang iyang anak kanhi sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas nini. Dini masabot nato nga si Jesus lamang ug way lain nga makahatag kanato og kaluwasan. Kay sa Juan 14:6 nagingon, ako mao ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makadto samahan kun dili moagi kanato. Na ano mangita pa man kita og lain nga uluwas kanato. Usaray Ginoo nga angay simbahon ug daygon kay siya lamang ang labing gamhanan ug labing balaan. Ug ang atong tubag ni Mora kayud ang paghatag usab sa atong kinabuhi kaniya. Ang atong pagkamakasasala itugyan nato kaniya aron kita mapasaylo ug magbago. Kay sa Roma 2:13 nagingon, kay dili pinagi sa pagpamati sa balaod nga ang mga tao mahimong matarong atubangan sa Dios, kundi pinagi sa pagbuhat sa gisugo sa balaod. Busa kung ikaw nagtinguha sa imong kaluwasan tuod kang Hesus. Maigso na sulti ko naman ang tanan ug na may numero nila hala sugdiran niyo pagpadala ay mga putana aron kana atong matubag. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at MP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Mayong adlaw ka na itong tanan, yan ang sapitanin itong programang paghigmatan. No? Unya, niyabanta si Sister Shirley, pero may kong sila ninyo din nga magtanaw nga mag-ubo siya. Pero na siya, naminaw na ito karoon sa tubangan. So, una ta magsugod juda ni atong episode karong adlaw. Ako kamong ihatag usod ni Brother Alan, no? Tayo, may hapon sa tanan pong suki din ingon man si Sister Shirley nga wain taon mo join ka nato karon kay na kuan sa lawas niya giubo-ubo taon. So ako lang iya tubang niya ang kamera karon dito. Ato na ipakita ron. Unya may hapon ka tong tanan, usa ka oras ug tungan na sad ang atong panag uban karong hapuna. Unya atong hisgutan kining usa ka topic nga relevant kay sa itong panahon karon, especially nga pagkadaghan namang muangkon nga naa kanila ang kaluwasan. So dinhi atong tukion ug atong sabton ato pa yung paladman unsa may buti pasabot aning kaluwasan ug kinsa man gyud ang matuod nga Dios, matuod nga Ginoo sa kaluwasan. Mao nato ang tukion karon. So stay put. Si matud pa ni Sister Shirley nga ana sa tubangan, iandam inyong kape para di mo magduka. Kay kabiro sa tatay, duha dili jud mi magduka karon. Pagkatubag ka ninyo. Okay. So ato sad nga dapito ng atong mga kaigsuonan sa pagpadasa ng mga text messages o dili ba sa inyong mga pangutana may tungod niini. Ayaw dugayas, ayaw langaya sa inyong pagpadasa inyong mga salmot din sa itong programa. Kay, kini itong programa baya, namugna kini alang kaninyo. And hello to all our friends, especially our friends from Hong Kong. Hello, all of you. Tay. Lagi, daghang mo kay mga teaching makalibog. Sa libog-libogon ba? No? It's not enough to believe, no? Bisag ang demonyo gani. Ito magpasari Diyos. Sa Santiago 2:19. No? Dili yun basta-basta ta nga tuo lang ni Jesus kay luwas ka na. Dili yun So dili de ego ang pagtuo, tay? Dili yun ego, no? Kay dili sa Santiago 2:19, ningon man nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo sab ni ana og nagkurog sa kahadlok. So dili jud ego nga mituo lang kita nga adunay Dios. Kay matud pa sa kaganina katong gi kutlo nimo tay sa imong tambag na ang pagbuhat sa balaod, dili lang gani ang pagdungog sa balaod, kundi ang pagbuhat sa balaod
subay sa balaod sa Dios maoy gikinahanglan nato para kita maluwas. Dili laman ang pagpamati, kundi ang pagbuhat sa imong nabatian mao na importante. Kay kargado ko nga pagtulunan, no? Mingon man sila nga tuo lang sa Ginoo kay John 3:16 man ko ilang ikuha ng base. Juan 3:16, no? Dili igo yun ang pagtuo. O, nadiri tayo. Ako lang yung masahon katong mong kutlo kaganina gikan sa Roma 2:13 kay dili pinaagi sa pagpamati sa balaod nga ang mga tao mahimong matarong atubangan sa Dios kundili pinaagi sa pagbuhat sa gisugo sa balaod. So nasa pagbuhat, dili lamang sa pagpamati. Dili ikaw jud kay kargado god mingon mo jud sila nga faith alone, no? Ang pagtuo lang. Kung tuo ka sa Dios, dawaton nimo si Kristo, luwas ka na. Perting sayon. Dali ra kayo ang ilang kaluwasan. So kanang dali kun imong balihon, Ilad. mo na. Kay mun ani man wala magpasabot nga kita mga Katoliko wala mo tuo nga diha sa faith maluwas ta. Apan dili lamang sa pagtuo, dili lamang sa faith, kundi gikinahanglan side by side sa imong buhat. Kay unsa man yung pagprueba sa imong pagtuo kung dili nimo buhaton ang imong gituhuan. Kay lagi mingon sila nga tulong gud ka klase ni nga pagtulunan. Nayo sa ka grupo nga pagtuo lang. Nayo sa ka grupo nga ang Bible ra jud ang makaluwas ang Biblia. Ang usa grasya ra jud. Grasya lang. Kita ang Katoliko naa na natutulo. Dili kay usara, no? Kay dili man jud igo kun walay buhat. Sa kwa lang John 5:28 to 29. Awa na. Kay kung pagtuo lang sayon na kayo. John 5:28. To 28 to 29. So atong basahon sa Binisaya, ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog ug manggula sila sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan, akong usbon, kadtong maayong binuhatan, mabanhaw ug mabuhi sa dayon, ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Kaya mo na. Ang may binuhatan sa to ba? Dili kay faith alone. Nasa buhat. Oo. No? Buhat ubos sa pagtuo. Wasat ta mingon nga buhat lang. Oo. Wasat ta mingon nga maluwas ta tungod sa atong binuhatan. Kundili buhat gikan sa pagtuo tinukmod sa gahom sa Espiritu Santo. Mo na nga tuwa, mo na gituan sa Katoliko, mo na posisyon sa Katoliko. Kaya ang James 14 to 17. Santiago 2:14 to 17. Nagaingon, mga igsoon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo muingon nga siya may pagtuapan walay maayong binuhatan. Oh, see? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Pananglit, may mga kaigsuonan nga nanginahanglan og biste og walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios? Pagsinina kamo o kaog maayo? Kundili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan? Ingon ni ini ang pagtuo, patay kini kun dili ubanan sa buhat. Oh.
So ang pugtuong nga dili inubanan sa buhat, patay. Si James 2:24. O, empty faith detay. Walay kapuslanan. So mo to nga sakto man to katong imuhang pamalandong usab tay ako mahinumduman nga kung pananglitan nagsakay kag eroplano unya hugot kay mong pagtuo sa Dios apan dito samtang naglawi kang eroplano nakakita kag kaning makapaibog sa mata sa lalaki. Sa to pa, nakatintal ni mo, nakasaa kasi muna huna, karon nakras mga eroplano, o namatay ka, pangutana, naluwas ka, o wala ka maluwas. Nakasaa man ka. Unya, klaro man kayo na diya sa Revelations, nga walay tao nga bisag, nga walay tao nga adunay lama sa sala nga makasulod sa gingharian sa langit. Nya karon, pag dahil mong kamatay, nakasala man ka, maski pa na venial sin na siya, pero sala man gihapon. So di dyan may tabo nga maluwas ka. So mo sa na ato ang ipasikaran tayo sa atong mga pagtulunan sa simbahan nga dunay purgatorio. Mo dyan na. Because that is God's mercy at work. Nasayod ba ng Diyos? Serbihan yun ba? So kani siya pananglitan kaning sala. Sala ba ni tay kanang mutanaw lang tayo nga dili mo dili mo text na to. Dili oy. Dili na sala. Ato lang ang iyon ato mga kaigsunan. Nga kung doon na mo'y especially those who are close. By the way, ato ding ipahinumdum nila tayo nga karon ng Huwebes, Biyernes, Sabado, ang ato ang batch 89 sa Walking with Jesus Seminar. Karon na yung simanahuna. Unya, atong giawhag atong mga kaigsunan, kadto mga interesado nga mo join, kay inihapra ba niya ang ato ang pag-join lang dire. So, palihog lang, ipa-pre-register ninyo before Wednesday. Tomorrow, the latest, kay para ma-appeal pa ta dito sa line-up, ma-appeal pa ta dito sa mga kining participants, makasunta sa seminar. And remember, this is my promise to you. My promise to you is, if you're able to attend this seminar, kining tulo lang kaadlaw sa seminar, ako ipasalig ninyo kani inyong Pasko karon pag-celebrate niyo sa adlaw nga tawan sa tong Ginoo, mausab, mabag-o, mabuhi sa pagbalik ang atong pagtuo diya sa Pasko. So, we would like to encourage you na ipa-register og sayo-sayo ng atong mga registrants na to. Doon na magutay procedure ko yun, no? Unya, doon na rabay surprise si tatay karon kay naghimo na sa ni siya laing i-share sa atong kwantay sa kaning umaabot na seminar na to day. By the way, ang kada atong seminar day, this is a healing seminar. This is not just any other seminar, but a healing seminar. So this is an experience of healing. So through faith in our Lord Jesus. So kami ato ang pangandaman, ato ang we look forward to this. Kaya ningon si tatay nga, nagkuhan na ba siya? Iya dyan ning ipangandaman ko, no? Kaya doon na siya bag-o na sad nga mahugog inspiration para mo ipaambit during the seminar. May tungod ni sa kaluwasan. Kaya nga to ang gihisgutan karon ang Ginoo man sa kaluwasan. So kani atong paghisgutan sa ni tatay karong umaabot nga Huwebes, may tungod sa kaluwasan. Ana. Kaya may Ginoo nga way kaluwasan. No? Nga ay Ginoo tay nga way kaluwasan. Yes, nasay ang kaluwasan sa gaduka, kape yun. Ako di ko kinahanglan kape karon kay nabuhi kay ko kay maging mo bitanay usahay ba mingawon ta sa itong mga pares diri tay. Oh. Nga wala diri.
Kamuta to'y makapawa sa tong duka. Muna. Pero ang ato mga kaigsunan nga nananaw karon pareha man tag oras tanan. Mo maguro yung oras de peligro. Unsa man ang oras de peligro. Kanan doon manawag. Unya di ka katubag anatay. So, atong balikon tong may tungod sa kaluwasan. Naisgutan ni tatay nga doon ay mga Ginoo nga walay kaluwasan. Unsa may pasabutan na tayo? Usara man yoy Ginoo nga doon ay kaluwasan si Jesus naman yun. Bitaw. Because through Jesus man yun ta. No? Kay wa man tayo lang agyanan kang Jesus man. Lain gani wa yun kay Ginoo man ani man tinuod. So, atong buti pasabutan na nga outside of Christianity, dili na Ginoo sa kaluwasan. Okay. No. Wala. Karon, ang ako sa pangutan na tay, si tatay dyan itong patubago ni Katoliko, nagtuot atong Hesus Kristo na maoy atong kaluwasan. Ang Protestante usab nga dili Katoliko, pero Kristiyano, nagatuo gyapon nga sa Hesus may kaluwasan. Dili ba kani maghatag og gamayng kalibog tay? Naasa man ko mudangop adto ba sa Katoliko or outside of the Catholic Church? Tungod sa pagtulunan, lahi tag pagtulunan. Jesus, dili maigo. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Akong basahon sa Binisaya, ningon dire na dili ang tanan nga magtawag ka nako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa kong amahan nga atua sa langit. See? Kadto lamang nagtuman. Pero moingon man sila tayo nagkatuman man eh. Doon na sila confession. So pinili lang ang pagtuman. Oh. Dili tanan nga kabubuton ang gituman. Doon na sila communion. Mhm. Ningon na ko ang atong Sabado. Sila na. Naman may communion. Pero ang ilang communion good. Kining skiplakis naman good. Sa skipakis. Skyflakes ba? Kalang. So, Sa tawag nila ng biscuit, o kana crackers, dili yung sunod lawas ba kanang symbol lang. symbol. Oo. Kung sa may gingon ni Jesus sa Mateo 6, 51 nga to 56. Mm. Sa Juan to tay. Juan. One size. Atong basahon diya sa Juan size 51. Oh. Size 51. Nag-ingon din ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga pan dili gayud mamatay. Og ang pan nga nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tao. Unsaon man niining tawhanang paghatag kadnato sa iyang unod aron kanon. Ang naminaw niya itong mga disipulo niya uban. Oo. Wa siya kasabot. Tana sila. Hmm. Ug si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Tay sawa niya kurhi tay, iya pa yung gi-underline, gi-emphasize pag yun niya. Sa diyang naglalis ng iyang mga ubang tinunan, mga disipulo, kay sa iyang gisulti nga mukaon sa iyang pan, mukaon sa pan na himuon nga iyang unod. Kay mo man kasabot ang uban ng lakaw, ningon mo siya balik lang mo kay ako kasabot. Wala. Simbol lang wa jud. Wala. Padayon pa jud siya. Oo, iya pa jud hinong giduot pa jud pag-ayo nga
kung dili kamo, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton o kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, o mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, o banhawon ko siya sa katapusang adlaw. See? Kay ang akong unod, dibalik na pod. Ang akong unod, mao ang matuod na pagkaon, o ang akong dugo, mao ang matuod na ilimnon. Ang mukaon sa akong unod, o muinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako, o ako diha kaniya. Ana, Grabe kayo pag-emphasize sa itong Ginoong Hesukristo tayo. Instead nga iyang pugnan, kay gusto siya magpasabot. Gusto niyang kining plaruhon sa ilang pangunahuna nga dito mo yung pasabot. Iyan hinoong gidutan pag-ayo, pag-emphasize nga iyahang lawas ang iyang unod o ang iyang dugo mo iyang ipainom o iyang ipakaon. Ang buhing amahan mo'y nagdala ka nako sa ug tungod kaniya buhi usab ako. Kini lang pagkasultiha tay, is this not a parallel to murag, di ba mo ni siya nagpasabot na sa Eucharistia tay kanang pagkalawat. oh, walang misa. So dili simbolo. Dili yun. Mubito siya, tinuod yun ang pagkaon. Oo. Sa ato pang kaning mga Kristohanon, kaning mga nagtuo kang Kristo sa atong Ginoong Hesukristo, apan wala magtuman ini, kulang sa pagtulunan. Una, Dili sakto. kay wala man gusto sila magsubay sa apostolic succession. Aha. Apostolic succession, unsa may bot nimong ipasabot anang apostolic succession? Ang ato mga pari, amoy nagsaulog sa misa. Kana sila mamoy nakasunod sa gibilin sa Ginoo. Kay gibilin man ang panunod man na hangtod karon. O sila wala man kay ngatong panahon na ningon si Jesus. Lucas 5 28 to 29. 28 to 29. Luke 5, 28 to 29. Lucas 22 man siguro to. Oh, dili ni Lucas 22, 28, 29. Lucas 22. atong ablihan na ako'y Biblia diri nga binisaya gyud para mas klaro sa tanan nga naminaw karon. Lucas 22:28 tay. Oh. Niunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagian. Si Jesucristo ni nisulti sa mga disipulo. Ug sama nga ang akong amahan naghatag kanako og katungod sa paghari, ihatag ko usab kaninyo ang maong katungod. Mangaon kamo og manginom didto sa akong lamesa sa akong gingharian ug manglingkod unya kamo sa mga trono aron paghukom sa 12 ka banay sa Israel. So, here he is talking to his apostles. Yes. Sa iyang mga That the apostles. authority that the Father has given to Jesus, iyang ibilin na to sa mga apostoles. The right to rule, ang katungod sa paghari. And I will give you the same right. Isulti niya sa mga apostoles. So, sa to pa, ang gahom sa paghari, gihatag niya ang katungod ngadto sa mga apostoles. Direkta. Una, And kada niya, wa man na maputol gikan nila ngadto karon sa ato. ato bang sabton tayo nga katong mga apostoles dahil may unang mga pare gyud, Bishop mga pare. bishop sa ato ang simbahang katoliko.
O sukad ni adto sa paghatag ana sa atong Ginoong Dios sa katungod kanila, napasa kini down the history, down the generations, napasa kini sa mga tao nga gipang ordinahan, gipang pasahan sa nila. mo na. Ordination is gahatag og autoridad, Muna imong pasabot tayo sa apostolic succession. gikan sa mga apostoles ngadto naog sa mga tao nga ilang gipang ordinahan Oo. hangtod karon. Oo. Og si Santo Papa nato karon si Pope Leo XIV ang ika-267 Sa ka Santo Papa gikan kang San Pedro. So this is the apostolic succession that we have in the Catholic Church. So kung bot sabto day tayo, ang kini atong gisubay nga mga pagtulunan sa atong simbahan, gikan pa sa mga apostoles, Yes. oo. gikan kang Hesukristo. So why pagkulang? Dili kay pili-pilion lang kung unsay ato ang Dili, oo. kung dili tanan na Muna, kasiguan. pagbasa sa Biblia, ang tanan ato yun ang basahon, dili kay lukso-luksoan nimo nga mapaboran nimo mo imong itudlo, no? O nakainom-nom ko tayo usa sa itong mga kauban nga pastors before nga na-convert na karon sa pagkakatoliko. Moabot na gani sila ng Juan 6:51, ilan ning latawan. O dili ba, basahon lang dito, dili jud explikaran, dili jud tukion. Kay ma-question man, klaro man kay gisulti, nga dili ni simbolo. Wa man niya kurhi itong mga tao nga nibiya kaniya. Iya pagay gihagit ang mga apostoles. Kamo, dili ba kamo mubiya? Si Pedro lamang ang nitubag. Ginoo, kumubiya kami, asa man mi padulong. Mga igsoon, importante kay tanan nga atong masabtan gyud. Dili kini sa pagsalikway sa itong mga kaigsuunang Kristiyano, kundili pag-awhag kanila sa pagtuon pagyod, pagpalawom sa inyong pagtuo. Kay dili man tanan, mas daghan man tag parehas og pagtulunan. Doon lay mga pipila nga pagtulunan nga natuis na nga wala na magsubay sa apostolic succession. So kung gusto mo makaibaw, tunan. Kay ang ilagod, mana namatay si Kristo sa cross na banhaw. Luwas na ta. May mo dawaton si Jesus. Imo na, doon na kay kaluwasan. Dili na ka nakinanglan og simbahan. Apan, gibilin man ni Jesus ang simbahan ka na to. Gupat na makinanglan simbahan. Wanta siya magtukod og simbahan. Kunya, ang katong lalison yun, kung ang pagkamatay ni Jesus o pagkabanhaw, luwas na ta, nga naman nga, nanawag pa man siya dito sa purgatorio, o nag-preach nga to sa mga patay, no? 1 Pedro 3:18-19. 1 Pedro 3, 3. 18-19. Atong basahon. 1 Pedro 3:18. Kay si Kristo namatay sa makausan lamang tungod sa atong mga sala. Dili sayang sala, ha? Atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa espiritu. Diha sa iyang espirituhanong kahimtang ni adto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Muna ang purgatorio. Mga espiritu nga nabilanggo. Oo. Buti pasabot, namatay na ni, apan nagpabiling nga bilanggo, wala pa makasulod sa gingharian sa langit. Mahok mi. Unya, Kay kung luwas na ta, kung ang kuwag base na to sa kaluwasan na to,
ang paghatag ni Kristo siyang kinabuhi ug pagkabanhaw, dili na siya kinanglan mag-preaching pa dito sa purgatorio, sa mga patay dito, in prison. Karon, wala man diri gisulti ang pulo nga purgatorio tay, pero buti pasabot nimo ani nga kini mga espiritu nga nibalanggo mao ning naa sa purgatorio. Ipadayon nato pag basa diri sa bersikulo 20, mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghuwat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. Wa mo tuo. Wala mo tuo. Nagmasupilon. Apan nagpabiling gyapon kuno tay. Kay ang katuyuan ni Jesus pag anis kalibutan mo nga paghatag sa iyang kaugalingon para ang iyang dugo mo'y muhugas sa sala sa kalibutan. Mo na ilang ikuwag basing ang umalag, hugasan na ang sala. Tinood, mo na kaluwasan na to. Kung natapos pa ang kalibutan, diha dayon. Pagkamatay ni Jesus, luwas ng tanan. Apan ang kalibutan nagpadayon, ug ang katawan nagpadayon pagpakasala. So, kinanglan yun, mula hutay ta. Ha? James 1:2-3. Kinanglan yun ta. Santiago 1:2-3. Ang paglahutay mo importante. Maigsoon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. See? So, importante di ang paglahutay tayo. Pangutan ako tayo ba? Kaya nagkutlo man ta diri sa Biblia. Kining balaang kasulatan, nagkutlo man kita. Mangutan na ko tayo, klarohon na nako sa tamo padayon, nga si Kristo nga atong Ginoo o Dios, unsa may ang gibilin ka nato sa iyang katawan? Ang simbahan o ang Biblia? Simbahan. Kaya ang simbahan may gabuhat Biblia. Sa ato pa, ang simbahan di atong sundod. Kung giunsa pagsabot sa Biblia, pinaagi sa pagsabot sa simbahan. Simbahan. So, kuha na ang Biblia, mula kuha base. Mura tawagan na mo'y nag-support sa pagtudlo sa simbahan. Oo, kung Kaya na may daghang pagtulo na simbahan nga wa mahisulat sa Biblia. dili mabasa sa Biblia. Oo. Oo. Kay kadaghanan gud sa itong mga kaigsuonan, muingon man nga kani ha, timanin ninyo. Makadungog mo, dili gud sila mo gamit sa pulo nga simbahan tay. Mo na. Ang ilang gamitong pulong relihiyon. Dili relihiyon ang makaluwas kaninyo. Abti kay sila, kay dili sila mo gamit sa simbahan, kay sa tinuod lang, ang gitukod, ang gibili ni Kristo, alang kanato, mauman ang simbahan, dili man ang Biblia. Wa man gito nagsuwat si Jesus. Wala sa ito siya mumando siya mga apostol sa pagsuwat. Nagsigil siya pagpadudlo. Dito lang na nahunaw-naan sa simbahan ngayang gibilin nga ilang ibutang sa kasulatan para magpadayon ngadto sa down the generations sa mga kaliwat na umaabot para ma-preserbar nila ang mga pagtulunan sa itong Ginoong Jesucristo. So, atong klarohon, ang gibilin ni Kristo kanato sa Mateo 16:18 ang simbahan. Ikaw, Pedro, bato, o ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong simbahan. So gibilin ni Kristo nato simbahan. Ngano man nga kadaghanan karon ari man mo base tanan sa Biblia ug dili na manumbaling kung unsay pagtulunan sa simbahan. Ila pa ganing himuon nga relihiyon. Dili relihiyon ang makaluwas. Tinuod man na wa man ta musupak niya na dili man relihiyon ang makaluwas.
Gani, dili ang simbahan may makaluwas. Apan ang simbahan, Ang pagtulunan man. pagtulunan sa simbahan, mo'y mugiya ka nato ngadto sa kaluwasan. Juan 21:25. 1:21-25. Diri na ni sa katapusang bahin tay, hapit na wala na ang atong Ginoo. Oh, 25 tayo, no? Arita sa 21, 25. lingon dire, daghan pa kayong mga butang nga gibuhat ni Jesus kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayod paigo nga kasudlan sa mga sinulat. So it's not enough So, dili may sulat tanan sa Biblia. ang tanan niyang gibuhat. Apan di na sa simbahan. Diha gitudlo ang uban kay ang mga pagtulunan din na sa simbahan. Gikan mas mga apostoles. Ipanunod man na. Yes. Ang importante lang natong mahibalaan nga wala sa mga gipanudlo sa simbahan nga nahisupak sa Biblia. Oo. Dunay gipadasa ko atay akong kauban sa una sa basketball, naroon dito sa Amerika na si Eddie Boy. Niya napadadaan ako siya may tungod sa communion tay, unsay buhaton sa communion, unsay metabo sa communion. Gibaslan bitaw ko. Gibaslan ko niya og Exodus 20. Uy, Oh, Old iya Testament. din giana dito. Gibaslan ko niya ang Old Testament kay dili mo tuan ng mga Diyos-Diyosan. So, dito ko nakinomdom nga, ayay, wala naman din siya magkatoliko. Si Eddie Boy, akong amigo. So, kanina ako, nagpastor na magani siya karon dito. So, wala lang ko makiglaris. Ako lang sa siyang ipadadaan og mga gikan sa Biblia tay. Akong gibaslan pagpadaan niya ang wala lang akong gisumpayan ng Exodus 20 niya dito sa Exodus 25. Oo. Unya, diin nisugo ang Ginoong Dios, misugo kang Moises sa paghimo sa arka sa kasabutan, diin ibabaw niini gipakulit niya ang bulawan nga kirubin. Unya, ako pa yung gisumpayan dito sa Numeros 21, diin gisugo na sad niya si Moises sa diyang gipang pahit na sa bitin ang mga Israelitas ug nahadlok sa mga matay tungod sa poison. Gipahimo si Moises og tumbaga nga serpente, tumbaga nga bitin, gibutang dito sa kuhit, tukon. Unya, kutob sa mutan-aw, makakita niini og mutan-aw niini, dili mamatay. So ako siya gipadadaan sa dana. Kidaghan makayo sa Biblia nato nga kining angay natong ipasabot pagyud nga tinuod ba tong giingon gidili sa Dios nga mukulit sa mga larawan sa mga larawan sa mga butang sa ubos Gihimong Diyos, sa kadagatan nga gihimong Diyos-Diyosan. So moto'y kondisyon na to kay pagkahuman na to iya manggisugo si Moises paghimo sa og larawan. Sa to pa dunay mga larawan nga gitugot. Kuya, ang mga Dunay templo wala. sa unat, puno sa larawan. Puno sa larawan. So, these are the things nga, minute things that we need to understand. Unya, kinahanglan sabto na to kay anak naman ta diya bangi sa to ang mga kaigsunan nga Kristohanon apan dili Katoliko. Kay naamay mga ginagmay nga tuis na ba. Unya kung ikaw Katoliko, wasag ka masayod niya na. Delikado sad na makumbinsi ninong ka dito. Angay ginatong tunan. Angay natong paladman ang atong mga kaybaw. Dili ta mo hunong sa ka verse lang. Lukpon gyud nato. Gani mao kanay katuyuan sa to ang kining seminar nga kaipigayon karong Huwebes, Oktubre 23, 24, 25
3 days stay in, dili manguli. Tulo ka adlaw, duha ka gabi, adto ta magtapok ang tanan. So atong pagasawan ang mga pagtulunan sa simbahan o atong sination pagyud ang gahom sa Dios. Mao na atong gitawag og healing experience. Kaya when you experience the power of God, there comes healing also. Gani kini nga to mga nanlabay nga mga WJS sa una pa, sukad pa sa una, daghan kay mga milagrong nahitabo. Doon na sa karoy mga pastor, 15 ka po ka mga pil. 15 ka pastor. We already have more than 100 pastors now converted to the faith through this seminar. Because dili man ato ang buhat, gahom naman sa Espiritu Santo ang nag-convict nila kung unsa na gyud ilang decision. Dili ato kita sinugo lang kita sa Dios. Sinugo lang kita, instrumento lang sa Ginoo. So, aside from the pastors tayo, doon na sa tayo mga madre o pare tingari na mga pil. And everybody's invited, even to those who are non-Christians. We open the doors and let them decide. Let them experience the healing love of our Lord Jesus, and let them experience the power of God working in our lives. Niya sila na yung decision pagkahuman sa seminar. When you participate in the seminar, keep the meat and throw away the bones. Yes. Kung doon ay Usa mga... lang ang unod, ug ilabay ang mga bukog. Muna pirmi na kung ingos mga pastor igsoon. Ikaw man ay kung sa may unod dun sa bukog. Mayroon dyan sila, wa yung bukog puro unod. Boneless. Boneless bangus. So, imunaan ni Mangguni siya. Di na to ikabasol ang tanan ngadto sa tumakigsuunan. Kay wa man sila masayod. Unya ang ilang gidak-an, ang ilang nahibalaan lamang, kutob naman silang nadunggan. Ang mga Katoliko ignorante, madala jud ngadto sa lain kay wa man jud sila kalibutan. Apan ang mga pastor na nganaan na dinha, inikaapi sa ilang una-una, ikakita nila. Makita nila kamatuoran. Tinuod. Unya, ang ato asang pakig atubang nila, ato masang gamiton ng Biblia tayo. We even open the Bibles with them. If you have your own Bibles, you can bring them over. And let's open the Bibles with you. Nindot kastanan. Ang ato amang God, it's all about sharing the faith. Dili ta makiglales, dili ta makig-away, kung dili, ato lang ipaambit ang atong pagtuo. Ug ato usab nga ipasabot ang matuod nga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Dili base sa imong nahibalaan, kundi unsa may gisulti sa simbahan. Unsa may gipanudlo sa simbahan. Dili kutob lang sa imong nadunggan sa uban. Natural man na nga ang dili Katoliko himuan nila og pagtuis ang ubang pagtulan. Pananglitan katong may tungod sa images, wala baya jud na gitudlo sa Katoliko na magsimba ka sa mga imahen. Ang atong isimba ang gisimboluhan sa imahen. Kay we are people of kining nanginahanglan ta og something to look at, something to smell, something to feel. Kay mga tawhanon raman sa ta. So nga atong Dios kay Espiritu man na, dili man na siya makita. So nanginahanglan tag mga mo represent sa atong Ginoo. And that is why in the early churches, we could see, maski karon sa mga karaang simbahan, makita nato sa mga stained windows nila, na ada mga imahen niya sala din na, paghimuan na, nga pagpahinumdum man na sa itong pagtuo sa mga pagtulunan sa simbahan. Nga naagya po mga images nga pakita diha, mga istorya gikan sa Biblia, gikan sa Balaang Kasulatan.
that is meant to educate people who cannot read. Mo na gipaagi sa simbahan sa imahin mga scenes sa crucifixion, mga larawan during the Passion of Christ, gipakita diya, pinaagi sa imahin para maedukar ang mga tao nga dili kay bawo in taon mubasa. So that was our way of evangelizing also, even to the non-Catholics, to the non-Christians. Daghan kayog mga gibuhat sa tuang simbang Katoliko nga wala masabti jud pag-ayo sa mga dili Katoliko. Dahil kasa, nakahinumdum ko tayo nga, doon ako'y bisita gikan sa Hong Kong, na naibalaan na ako later on nga dili di ay mga Katoliko. Niya, kay wa man ko kay bao, akong gida dito sa Santo Niño. Dire sa Cebu, Santo Niño de Cebu. Unya, doon naman ay museum diha, ang Santo Niño. Akong gisod sila sa museum. Pag-adto na ako dito, doon ay usa nila nga libarog, lalaki, ug nipresentar pag-explain kunuhay. Unya, ang katawanan kay ang iyang gipakita tay ang Last Supper. Unya dito ko na medyo naulpot nga di ni Katoliko kay ningon man siya sa Last Supper kini si Saint Joseph. Wa man si Saint Joseph sa Last Supper. Dito ko hala dili na siya Katoliko. So he was talking to people who were not Catholics, but he was not a Catholic himself. So how could that be how could that be kaning accurate? So mao na kung buti pasabot nga kung gusto kang mahibaw may tungod sa Katolikong pagtulunan, adto ka mangutan sa Katoliko. Dili sa dili Katoliko. O kita na parehan ng magsigisla question about ano mamong namamoy Santo Niño wa manas Biblia. Pero yung mo nang basahon sa Lucas 1:35. Oh. Ato basahon sa Lucas 1:35. Utang dire nga ang anghel mitubag mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. This is Archangel Gabriel talking to Mary. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon na anak sa Dios. Kung saan man ay balaan, di santo. Balaan nga bata, ari nato kung sa in English pa, Holy Child. Kung sa kinatsila pa, Santo Niño. So, it's all talking about Jesus. Wala. So na ang Santo Niño. So, naadi ay ang Santo Niño. Pero, kaya ang Santo Niño, pangalan man ang kinatsila, dili mo makita diri sa binisaya nga Biblia o in English nga Biblia. di yun. Ito Spanish. Spanish ba? Dato ka sa Spanish Bible. Kaya ang magkatsila may gadaan na diri. See, so these are the things nga mahupog katawanan bayaw sahay, no? Makalingaw sad ba? Pero angay yun itong may balaan kay basic man kay ni sa ato ang pagtulunan sa simbang Katoliko. Ug basin baya usab nga sa atong pagka-ignorante kapakyasan usab kini natong mga Katoliko sa pagtudlo sa atong isig kaingon nga Kaya Katoliko. usahay biya ang atong Biblia karon pag-translate nato kay gikan guna sa laing pinulungan. Ikan na sa Aramaic ang atong New Testament. O pag-translate nga limang kang ika sa Aramaic ngadto sa Greek ngadto sa Latin. Hangtod English ug Binisaya. Malahi yun, no? Layo na kayo. O ika na lang Lucas 23:43. Basahan ko na sa English niya ang Binisaya. Lucas 23. 43.
Lucas 23:43. Okay. Nadali tayo. Mingon si Jesus kaniya Sa kawatan. sa Sa kawatan. iyang kiliran. Sa crucifixion Kaya eh. ningon man gud ang kawatan nga, tuwa ka na sa paraiso, hinumdumi ako. Ginoo. Oo, ningon siya nga, Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Oo. Unya, mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso, uban ka nako. Oh, sa English. Jesus said to him, I promise you that today you will be in paradise with me. Namakag si Jesus. Kaya dili pa man siya ng adlaw musaka. Ha? 40 days pa man siya ng musaka. Yeah. Di na, nasayop ang pagkama. Oo. Sultihan ko ikaw karong adlaw. Karong adlaw niya sultihan. Yan. Ngayon ba, ikaw nga sa paraiso. I will tell you, today I will tell you, muna na, that I will bring you to paradise. Yes. So, Dili ka na ginagmay adlaw. sipyat kay sa original tay, wala may mga punctuations. Wala. Wala. Wala may punctuation marks. Kunya, Wala may comma, way period. Pag printa na ng Bible, nangasayop na nila. Oh, sipyat. Oh. Kay, ang dapat ani is, sultihan ko ikaw karong adlaw, Karong adlaw niya sultihan. adto ka sa paraiso, uban ka nako. Kama dayon na karong adlaw. Karong adlaw. Dili kay sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka uban Oh. sa paraiso. Hindi lang pag-deliver. Depende. So, there are many interesting things when we read and study the Bible. Oo. Unya, hinumduman nato ng Biblia, libro sa mga Hebrewanon. Ubos sa tradisyon o kultura sa mga Hebrewanon. Dili Pilipinon. Sa to paatong sabton o sabkini, ubos sa tradisyon o mga kultura sa Hebrewanon. Una, kay dili man ato kultura. Oo. Kana lang sa Panginoon ni Jesus nga katong siya na itong manong. Mateo 3:4. Oh. Kabasaw sa ng mga kwan. Ha? Kay ato sa ng klaroon pagbasa. No? Sige lang, maghatod ka dire dong. Okay lang makitaan ka kay Oo. naghatod man ka sa kwan. Doon ay gitunol diretong Oo. direct. Okay. Naabot ang ko tagal alas 4 niya. Usually, pag abot sa alas 4, ato na pamasahon ng mga messages nga ni Dangat dili ka nato. Doon na tayong message dili gikan sa tong suki. Mami ni Susi. Si Maria Teresa Caritan, Sister Tess. Good afternoon, Tatay Dodong, Brother Alan Nabelgas, Sister Shirley, and to all who are watching now. Unya, doon na sa tayo laing message, gikan kang Sister Elsa Padonia Timbal. Tatay Dodong, Brother Alan, Sister Shirley, maing hapon, pwede ta mangayo o katinawan ani ba? Mao daw gisultihan. Mao daw gisilutan ang Pilipinas tungod sa idolatry. Kay usahay mutats na ba ko og santos kini. May tiguron ko bago na to tay. Kay ang gibuhat kasagaran sa itong mga Katoliko mugunit sa imahin sa santos, dili ang santos ha, imahin sa santos. Unya nagduha-duha na inong siya tay, sala ba kanya kung paggunit sa imahin sa santos. Unya gisilutan ra ba kuno di ay base gisilutan ang Pilipinas tungod sa idolatry. Una, ang mga katalagman, dili lamang sa Pilipinas na itabo. Tibo kalibutan. Wala giselect ang Pilipinas nga mauray dunay katalagman. Mabagyo man na, malinog ba na,
mas kusog dagko pang ilang katalagman dito. Ikaduha, kining imuhang pag-ingon nga ni gunit ka sa Santos. Igunit ka sa imahe sa Santos. Muna nga murag nagduduha ka lasala man kani. No, because it's like this. Kana nga Santos representing na sa tinuray. Parehara na ba nga ang picture sa imong mahal nga asawa ba o inahan nihikap ka susuanan ay mong feeling ang katoy mong inahan. Yeah. Imong asawa ba? Oh. Dili man kato siya yun. Yes. It is the represented meaning, no? We must also be reminded as Catholics nga kung musimba ka man at tubangan sa imahe, dili ang imahe mo yung simba, kundi ang girepresentahan ani nga Dios. No? Nya kung nisimba ka man o kung nag-ampo ka man at tubangan sa imahen sa Santos, dili ang Santos imong gisimba. Nangayo kag tabang pangali nga tabangan ka nato sa Ginoo. Veneration na pagtahod. Nya ang atong pagpangayo sa pag-ampo ngadto nila para tabangan ta sa pag-ampo ngadto sa Dios kay sila nakalatas naman. Nakapasar naman sila pagsuway. Kita wala pa man. So dili ka na sala, sister. Unya kung gisilutan man kita, ang ngayon silutan, tinuod. Sa tinuod lang. Munang ang taon na to. Ang kalibutan, tiguang na. No? Pareha na nato ba? Daghan ang mga problema na anay arthritis, na anay mga lain-laing sakit sa to. O sa nang kalibutan karon? Daghan ang mga problema niya, no? Busuhan mo sa nato, tay. Oo. Kana lang mga atomic testings na to. Ato, mo man ay Ano na tayo baka? Kay ang mga kakahuyan sa bukid, laging man, wala mo pugong tubig ang kagay na paingon diri sa ubos. Oo, nya diri sa ubos, gipang simento pag yun. So dili na makatuhop ang yuta sa tubig. No, na. Napay kanal nga puno nagbasura. Dili na kaagi ang plastic. tubig. Mga plastic. So ato ra gyapon binuhatan ni sumbalik sa tuwa. Unya dunay si Sister Florengel Pascua from Hong Kong, all the way from Hong Kong. Hi Sister Florengel, I'm so sorry I was not able to talk to you. Kay I promised to talk to you kay medyo na busy magud nga to aditong linya sa Hong Kong, no? But I'm sure that having attended all our activities in Hong Kong, I'm sure that you also received your comfort there, in the healing comfort of our community. So thank you so much for viewing Sister Florengel Pascua. Natay nag-watch karon si Brother Lian Baldo Baculi. Thank you for watching, bro. Doon na sa Taikuan, amot nakaila ba ka kanitay? Ako sa basahon ng una yung message. Hello, Tatay Dodong and Bradalan, ang Ginoo sa kaluwasan, nagauban ka ninyo karon. That topic is very exciting. The Roman Catholic Church is the one true church that bears the truth and fullness of redemption. Joshua 1 verse 9 and Deuteronomy 31 verse 8. Gikan nini Sister Shirley Biliesa. Oh. Hi, Sister Cheryl. Thank you. Thank you for participating, still participating in our program. Okay. So, doon na tayo gikan kang Brother Benjamin Aberilia. Maayong hapon, Brad. Nasa gikan kang Jinko Lance. Sister Jinko Lance. Maayong hapon, diya Tatay Dodong, Brad Alan. Belated happy birthday tayo doon. Oh, thank you. God bless always sa atong tanan. And who are watching now. So dagan auro nato. And yes, Sister Shirley, it's very exciting to talk about faith matters, especially when talking about our church, the Catholic Church, being the holding the treasures of our faith, holding and
defending the treasures of our faith. Kay naa man nakatago sa tua the fullness of faith in the Catholic Church. Mo ni gisulti ni Father Brian Brigoli kaganina siyang misa tayo sa iyang homily nga we are honored to be in the church that holds the treasures of faith. The tradition is there. The fullness of faith. O naadya ang kinatibukan sa itong pagtuo naa sa Katoliko. Dili lamang mga pinaksit. Gikan mo yung sinugdanan na siya. Ang uban nga church, dili kay sa unsa ba, nagsugod yun sila sa 1517. Oo. 1,517 years after, una pa nas nagsugod. So layo kayo, sa kalibo na katuig, no? Sa kalibo, 5 ka Gatos. O 17. So Reformation Oo. era. O dito na to ni tipak ni lahi na ang So, ang Protestante. Biblia, diha na. So, ang ilang kuwag base yun silang pagtulunan. At ura Diyos Biblia. Sa ato patay, dili din na tinuod tayo nga ang Biblia kuno atong ipunan og libro. Hindi, ikuha ka nila. Kaya labi na sa faith. No? Oo. Pareha ng gusto ganin ni Martin Luther, kuha ng James Mhm. na Santiago. Kay mahisupak pa siyang faith alone. Kani kang James 2:24, pasang Santiago 2:24. Oh, supak yung kayo na. 2:24. Oh, Kay ibasa na to ganina 19 raman kutob. oh. Sa 2:24 dire nagaingon, busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Susupak kayo sa faith alone, sa pagtuo lamang. Oh. Umulahos ka sa 26. 26. Arita sa 26. Oh. Kay sama nga patay ang lawas nga wala nay espiritu, patay usab ang pagtuo Nga kung walay walay mga buhat. See? Di yun may mong pagtuo lamang. Mao na nga if we just go through history, mahibalaan na to na kung ang Reformation era, katong mga Christian brothers and sisters who are not Catholic, started 1520. Sa to pa, sud sa usa ka libog 500 ka tuig tay usa ray simbahan na ana ang Biblia. Na ang Biblia nga 73 ka libro. Karon, pagsugod ni Martin Luther sa iyang kalihukan, Panguha niya ang tanang... nahimo na lang sa 66. Okay, gikuha niya ang mga dili mo yun siya mga pagtulunan. Sa to pa, dili kitay nagpuno, kundili ang ato ang Biblia gikuhaan. Oh. Simple arithmetic. Anong balihon man lang gikuhaan? Kita may kauna. Ang nagawahi mo ay nakuha. Mo nang importante na itong mibalaan, dili lamang sa tradisyon, kundi hasta ang kinikasaysayan. Muna din na sa gipasabot na sila gipasabot sa Mateo 24:24. Anong kita may pasangin lang kita may kauna? Ang umabot may gihiskutan. Kita may sila ang umabot man kanya itong panahon na umabot pa man sila. O wala pa man. Kaya pagsuwat aning Biblia, O pa man sila. wala pa man sila. Dili kita ana. 24 tayo. Oo. Okay, naadere sa 24 diin kay manungha ang mga mini nga Mesiyas o mga mini nga propeta. Dili man na mini sila nga Mesiyas kay wa man sila maangkon nga Mesiyas sila. Na ini ang konmisiya. Donay angkon dili protestante. Si Kibuloy. Kibuloy. Ako prangka man yun ko. Basta katong sa kuan. Sa Surigao, sa Siargao. Oo. Si... Saan eh?
Singa na ni? Nakalimutan ka, namatay naman. Oh, PBM eh. Oh. So, akong balikon sa pagbasa, ha? Kining 24. Kay manungha ang mga mini nga Mesiyas o mga mini nga propeta. Oh. Magbuhat sila mga dagkong milagro o mga katingalahan aron pagpa sa laag bisan sa mga pinili sa Dios kung mahimo. Sa to pa, makahimo gyapon sila og milagro tay. Oh. Makahimo gyapon sila og Kaya mga hindi mo yung katingalahan. makabuhat pag milagro. Gamahanan man. Mo na divination. Yeah, so mo tay dili mag-amping gyud kita sa pagpangandoy og mga butang nga gamahanan. Kay more ba ni makapahisalaag kadaghanan nato kay ganahan man tag gahom. Ganahan man tag katingalahan. Ganahan tag kitag milagro. Pero dili day tanang milagro nga gikan sa Dios. Oh, dili. Oh, see? So we must be very, very careful. Yes. Para ng claim to be, para ng na libro nga The Truth kay ilawgaw maron ang Divine Mercy. Kay kana kuno si Maria, Divine Mercy, si Maria. That's the new prophet kuno. Susunod sa may po sa Lucas 16:16. Ang katapusan nga tupita. Si Juan man. Sa to pa, kung musulti ka John na the sa... Baptist, wala na ilain. Kung nagsulti ka na tay, Lucas 16:16, Oh. kung ang imong gisultihan na wasay hanaw sa Biblia, makatuo Tuon sila. usab. Mo na nga importante kay nga magtuon gyud ta sa pulong sa atong Dios. Lucas Kung diri na to mabasa sa 16:16, ang balaod ni Moises o ang mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan na magbubunyag, John the Baptist. Oh, yes. Sukad ni adto isang yaong maing balita may tungod sa gingharian sa Dios o nakigbisog sa tagsa-tagsa tao sa pagsulod ni ini. Sa to pa ang katapusang propeta nga atong giisip nga propeta, matuod nga mga propeta, kutob lamang kang San Juan Yes. mangbubunyag. Gusto ta mahibaw sa mga kamaturan, ato na ta mabasa sa Biblia. Kailan naman nahiswat naman tanan. There could be private revelations, but should be subject to the interpretation of the church through the authority of the church vested upon by Jesus. No? Kay Kanang private sa imura na. sa imuha naman na. Kunya dili man na nimo para naman na sa imo ang intention na para naman imuha. Nga doon na tayo mga santos, nga doon na mga visions, things like that. Ang simbahan lang gyapon may otorisado nga pag himuan ang opisyal, paghusga. Paghukom ni ana. So, bottom line is, ang ato ang tanang kalihukan may tungod sa pagtuo, ato yung ipaagi ngadto sa simbahan. Kaya ang simbahan may gibinlan sa Dios, gibinlan sa tong Ginoong Hesukristo sa pagpangalagad, sa paggiya sa iyang mga katawhan. So, importante kayo mga igsoon ang atong kahibaw. Hebrews 6:1. I remember sa Hebrewanon 6:1. I remember that in English, but I'd like to read that to you in the vernacular. Busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan. Hingkod nga pagtulunan. O dili kita magpabilin sa unang ang sa mensahe sa Kristohanon. Kinahanglan nato mo padayon sa to ang kaybaw may tungod sa itong pagtuo.
Dili na nato balikon ang mga pagtulunan may tungod sa paghinulsol gikan sa mga buhat nga mosangpot lang sa kamatayon o sa mga pagtulunan may tungod sa pagtuo sa Dios. Dili na nato balikon ang pagtulunan may tungod sa mga bunyag, sa pagpandong sa mga kamot, sa pagkabanhaw sa mga patay o sa hukom nga walay katapusan, ug buhaton ta kini kun mutugot ang Dios. Dili na gayod makahimo sa paghinulsol pag-usab kadtong namiya kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios, nakatilaw sila sa gasa sa langit o nakipag-ambit sa Espiritu Santo. Nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios o nakatagamtam sila sa gahom sa umaabot na katuigan apan namiya gihapon sila. This is a warning to those who left the church. Dili na mahimo ang pabalik kanila sa paghinulsol kay gilansang nila pag-usab ang anak sa Dios o ilang gipakaulawan at tubangan sa tanan. Ang simbahan rin na hibaw gani sa tanang kaliyukan ni Jesus, kay sila man ang ibindan kay ang mga apostoles mo may katukod sa simbahan. So na ang pagtulunan sa simbahan nga gibilin sa mga apostoles. 1:20-30. Ha? Dili ang tanang milagro. 1:20-30. Ang simbahan ni bawas mga milagro sa atong Ginoo kay ko bang gibilin dito mga pagtulunan kay sila may gada sa simbahan ang mga apostoles. Kita doon ang apostolic succession. Dili na to tayo makita ang tuyo sa pagsulat ni Ning Basahuna sa Juan 20:30. ug daghan pang mga milagro nga gibuhat si Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an na wala nga sulat ni ining basahuna. Sinaksihan sa mga tinun-an niya, the apostles. Yung mo'y gadala na ng simbana, kita ramay doon na apostolic succession. Wala na may sulat sa Biblia. Di na ra simbahan pagturunan. Na sila mga wali at tanan. Kita ramay nakapanunod. Kaya kita mahan ang pariyaragod sa imong amahan ang mga nangagi sa iyang mga kinabuhi isulti nimo sa imong man. So nahibaw-an nimo, wala may suwat. See? So there are so many things that the Lord has done which are not written in this book. Yes. As a matter of fact, down mga 3rd century, daghan kay mga sinulat, daghan kay mga kasulatan nga niangkon nga duna sila'y gikan ni kang apostoles nga kung kinsa-kinsa nga mga apostoles, kinsa-kinsa nga mga disipulo. Apan sa pag-abot sa gayon, mga 3rd going to the 4th century, nagtapok ang simbahan. Gisugo ni Pope Damaso sa pagpili ni adtong mga sinulat kung asay tinuod og dili nga kini inspired by the Holy Spirit. So gikan gapon sa simbahan, it is by the authority of the church that the canon of scriptures wala pay was lain established. ato. Usaray simbahan pa jud ato. Wala pay lain. Kay gikan sa 1517 pagsugod og bungkag biya ni Martin Luther hangtod karon more than 40,000 na sila nga claiming to be the real church. Which one of them? And clinging to the Bible only. Oh, No? But not realizing tayo, wa nila damha nga sa matag ukab nila sa Biblia, sama ra sa ilang gi-acknowledge ang otoridad sa simbahan. Yes. Kay gikan man ni sa simbahan. So you're just like acknowledging the authority of the church that this is truly the word of God. who told you? Amen. O kisa may nagpasalig no, kisa may nagarantiyan nimo nga kani pulong sa Dios. Oh, Kundi ang simbahan. diba? Amen. So muna nga napupos naman ang atong oras. So mubiya na sa tas kahanginan, no? Bro? Yes. Okay, no? So atong ibutang
atong kaugalingon sa presensya sa Ginoo mga kaigsunan. Kamo din hang nas kanginan nga naguban ka namo. Salamat sa pakiguban ka namo. Ug karon una kami mubiya, magbilin kami kaninyo hamubo ng mga pag-ampo. No? Sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagitong Amahan niya sila nagkiguban ka nato sa usa ka oras ug tunga. Kami nangalyo po kanimo nga ihatag kanila ang gikinanglan nila. Kay sa matag usa ka nato, doon naman tayo kaugalingon nga panginahanglan. Ilabi na ang kalawasan nato. No? Kinanglan sila kung pag-ayo sa ilang mga sakit. Itugyan kanila ang pag-ayo sa ngalan ni Jesus, in the name of Jesus. Let there be healing. Those who need healing in Jesus' name. By the power of Holy Spirit, in the name of Jesus, be healed. Heal them, Lord, body, mind, and spirit. Heal them inside out. In the name of Jesus. Walala siya naman ang malala iyalala siya. Jesus, we praise you, we glorify, we honor you, Jesus. Daghang salamat ang itong Amahan sa imong paghatag kanila sa grasya, sa kaayuhan, o sa pangama ni Mama Mary. In Jesus' name, amen and amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo, amen. So, mga kaigsunan, kalimot karong Merkulis, prayer meeting. Adto na sa Ikote. Preparation Mass. Preparation Mass na. Kaya pagkahuibis, sugod na ang atong WGS nga seminar. Amen. No? Kamu din na ayaw kalimot, ha? Naanay mga bot, di ka sa lain-laing lugar. Gani, nag-text na ako dire. Si Sister Mary, nga magpasugat siya sa 21. Ano sa mga 21? Ugma. Ugma. So, be with us. No? Salamat. Shalom. Have a blessed week ahead. God bless you and see you next Monday. Bye. I will hear from heaven and forgive.